Nakita niya kasi nag-uusap ang dalawa kanina at mukhang komportable na sa isa't isa. Higit sa lahat may napansin siyang kakaiba sa tingin ng mga ito. Oo, may aasikasuhin kasi ako eh. Sige, mauna na ako sa inyo. Muling sabi nito at yumakap pa kay Alice sa kanapang isip. Kaya napataas ang kiling ni Pamela habang nakatingin ngayon sa dalawa. Nasisiguro niyang may napag-usapan ng dalawa na hindi niya alam. What was that? Kagaya lang sa'yo, nagkakilala ng ganon kaya agad ka-close? Nakangising pansin ni Pamela at umupo sa couch katabi nito. Anong close? Nagkita nga lang kaming dalawa at alam mong ba ng daddy ko pa siyang ka-schoolmate sa university na pinasukan ko ng college? Maging shy na tigilan sa nalaman. Bakit di mo siya kilala? Komento niya rito. He is a nobody raw. Hanggang tingin lang, parang ganon. Hindi interesado kasi sikat daw ako sa campus. Napapailing na tagon ni Alice. Ganun ba? Mabuti naman at naalala ka pa niya. Talagang siya pa ang nagsabi sa'yo na kilala ka niya ha? Ibang klase. Natatawang sabi ni Pamela. Napasinghan lang si Alice, ngunit maya-may naging seryoso ang kanyang tingin kay Pamela at tinawakan ng kamay nito. Lalo na taalala niyang aalis pala siya ngayon. Cause, ayoko sanang iwan ka rito pero kailangan dahil isang istorbong tao. Kailangan ko munang ayusin ang problema ko kaya hindi kita masasamahan dito. Babalik na ako sa Canada. Seryosong paliwanag ni Alice. Natigil na naman si Pamela at nawala ang kanyang ngiti. Habang nakatingin dito, tila ba nakaramdam siya ng lungkot dahil imbes na may kakampi siya sa sitwasyon niya, bigla pa siya nitong iiwan. Pasensya ka na talaga, Yana ha? Kailangan ko lang talagang bumalik doon pero kapag naayos ka na ibabalikan kita rito. Muling paliwanag nito. Napabuntong hininga na lang si Pamela at napatango sa sinabi ni Alice. Naintindihan ko, huwag kang mag-alala. Kaya kong aking sarili dito. Hayes, kung pwede nga lang, wag na munang bumalik kaya talagang gagawin ko eh. Ang masyadong kulit ang taong yon. Kaya kailangan ko munang paamuhin. Kaya naman ikaw, maging matatag ka at matapang sa sitwasyon ninyo ngayon. Mariing sabi ni Alice sa kanyang huling sinabi. Napangiti naman si Pamela at tumango sa mga paalaala ni Alice. Alam niya naman kung gaano ito nag-aalala sa kanya. Ngunit gaya ng sinabi nito ay kailangan niya magpakatatag sa sitwasyon niya ngayon. By the way, I told you earlier about his surprise. Yes, he had with the help of that bitch. Nakakairita nga eh, kaya ikaw nang bahala sa bagay na yan. Muli sabi nito. Maybe it's a dinner surprise. Tanging sabi pa ni Pamela. Siguro nga, kaya mabuti naman at nag-ayos ka ng ganyan. Iintay mo ba siyang dumating or tatawagan mo siya? Di agad sumagot si Pamela dahil may usapan sila ni James na gigisingin siya nito. Subalit dahil kay Alice bigla siyang narito at kasama nito. Hindi niya alam kung pupuntahan niya ba ito dahil baka iba na ang kanyang makita. Tatawagan ko na... Hindi natuloy ni Pamela ang kanyang sasabihin. Nang mapasulap siya sa pinto ng hotel, nakita niyang taong dalawang magkahawak kamay na pumasok sa hotel. Nakangiti ang mukhang masaya, si James at Vera. Napansin din ni Alice na napahinto siya. Sinundan ni Alice ang tingin nito at nakita niya rin ang dalawa na naglalakad papasok. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Alice sa dalawa. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Pamela. Maya-may napatingin to sigawin nila kaya nakita nilang agad na binawi ni James ang kanyang kamay at naunang kanyang kamay ay naunang maglakad palapit kay Pamela. Han! Tawag ni James kay Pamela. Na makalapit to sa kinaroroonan na magpinsan. Napairap naman si Alice nang humalik sa pisngi ni Pamela ang lalaki at tila tuwang-tuwang makita ito. Akala ko natutulog ka pa. Gigisingin na sana kita sa room natin pero nandito ka na pala sa ibaba. Sabi ni James dito. Napatingin naman si Pamela kay Alice na napairap lamang sa nakita. Kaya naman napansin ni Alice na tuluyang papalapit na rin si Vera. Nakataas kilay ito na makita si Alice. Mukhang nag-enjoy kayo magkasamang dalawa. Ani Alice kay Vera na naging seryoso agad ang tingin sa kanya. What's with that look? Of course, may masasabi ako dahil magkasama kayong dalawa. Ano ba sa tingin mong papansin ko? Mataray na sabi muli ni Alice at inarapan to. Di nakapagsalita si Vera maging ang mag-asawa hindi rin makapagsalita. Napabuntong hininga na lang si Alice at tumayo. Bumaling siya kay Pamela na nakatingin sa kanya. Yana, tandaan mo mga sinabi ko sa'yo. Maging matatag ka at gawin ang dapat. Sige na, tatawagan na lang kita. Sabi ni Alice kay Pamela na tumago na lamang sa kanyang sinabi. Tumalikod na si Alice dito kaya't napaharap siyang muli kay Vera. Marain lang niya itong tiningnan saka inirapan. Naglakad siya paalis at iniwan ng mga ito. Nang makaalis si Alice, nagsalita si Pamela. Bes, pasensya ka na kay Alice. Nang makaalis si Alice, nagsalita si Pamela.
Bes, pasensya ka na kay Alice ha. Alam mo naman ang isang yun. Huwag mo nang pasilin ano naman ang sinabi niya. Oo nga pala, saan kayo galing? Napabuga ng malalim na hininga si Vera at naglakad, saka umupo sa couch. I'm not in the mood, so ask your husband. Taging sabi ni Vera. Naramdaman ni Pamela ang paghawak ni James sa kanyang kamay, kaya napatingin siya dito. Something happened outside, kaya hayaan na muna natin siya. Vera, aalis na muna kami. Sabi ni James sa kanya at nagpaalam kay Vera. Tumango lang si Vera dito. Nais pa sana magtanong ni Pamela kay Vera. Kaya lang ay inaya na siyang umalis sa James. Muli pa siyang lumingon kay Vera na hindi man lang tumingin sa gawin nila. Nakikita niyang wala nga ito sa mood. Hindi niya masabi kung dahil ba yun sa mga sinabi ni Alice o talagang may nangyari dito sa labas. Bago pumasok ang mga ito, nang makaalis si na Pamela at James, muling napabuntong hininga si Vera. Nasa po niya ang kanyang noo. Nalilito siya ngayon dahil sa mga sinabi ni Alice kanina. Di niya matukoy kung may alam ba ito sa relasyon nila ni James o wala. Ngunit dahil sa mga paninig dito sa kanya, ay talagang nagdududa na siya. Gusto nga niyang singhalan si Alice, subalit pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. Here, iced tea, to calm you down. Natigilan siya na may lagbag ng iced tea sa mesang nasa harapan niya. Nang nag-angat siya ng tingin ay nakita niya ang isang pamilya na lalaki. Mukhang marami kang iniisip at di mo alam ang gagawin mo. Siguro ganyan talaga kapag alam mo sa sarili may mali ka ng ginagawa at apektado ka na masyado sa mga nangyayari. Sabi nito sa kanya. Napakunot noo siyang nakatingin dito. Pamilyar sa kanyang lalaki, ngunit tila may alam na rin to sa kanyang dinadala. Hindi niya tuloy alam kung paano sasagutin sa mga sinabi nito. You know, having an affair with a married man is a sin. Dagdag nito. Naging seryoso ang kanyang tingin dahil sa sinabi nito. Why do you care? And who are you? Mariing tanong niya dito. Tinawanan lamang siya nito na mas lalong kinainis niya. Don't you recognize me, Anne? Natigilan naman si Vera dahil sa tinawag nito sa kanya. Napatitig siyang mabuti dito at kinilala. Alam niya sa sariling pamilyar to sa kanya, subalit hindi niya talaga matukoy kung sino ito. You look familiar. Tell me directly of who you are. Kunot noon niyang sabi dito. Napangisi naman ang lalaki sa kanya. Mukhang marami na nagbago sa'yo. Simula nang umalis kami. Ngayon malalaman ko magkasama pala kay James at ang layo na narating ninyong dalawa. Mula nang iwan namin kay ni Rafael. Sabi nito at binigyan siya ng nakakalokong ngiti. Muli, natigilan si Vera at sinuyod ang tingin nito. Bahagya pa niyang natakpan ang kanyang bibig. Nang tuloy niya na mapagtanto kung sino lalaking kausap niya ngayon. Bryle? Oh my God, it's really you. Nagugulat niyang sabi dito. Napangisi naman si Bryle sa kanya. Ngunit maya-may naging seryoso rin ang kanyang tingin dito. Yeah, it's me. It's been a long time, my dear cousin. Saan nito, di pa rin makapaniwala si Vera habang nakatingin ngayon dito. Sa tagal niyang dito nakita'y talagang di niya kagad to makikilala. Lalo na ngayon ang bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. Ngunit nang maalalang sinabi nito kanina. Umiwas, agad siya ng tingin dito. Di niya alam kung paano ito sasagutin sa mga magiging tanong nito. Oh, natahimik kang bigla dyan. Tanong sa kanya ni Belle na mapansin ang biglang pananahimik nito. I was so surprised of your presence, lalo na sa sinabi mo kanina, na may karelasyon ako may asawang tao. But it doesn't bother me and I don't care. Sabalit paano mo nalaman ang tungkol dyan? Seryosong tanong ni Vera sa kanyang huling sinabi at napatingin dito. Napangisi naman si Belle sa kanya at tumingin sa pinto kung saan lumabas sa mag-asawa. Alice? Sambit ito sa pangalan ni Alice. Kaya natigilan siyang mulit biglang nakaramdam ng kaba. What do you mean? Napatingin sa kanya si Belle at gumiti. Alice knows about your relationship with James. Hindi ko lang sigurado kung sinabi niya na ba kay Pamela o hindi. Nalaman ko lang yun dahil sa kanya, kahit na kamakailan lang kami nagkakilala. Ang liit lang talaga ng mundo, dahil yung taong kilala mo ay kilala ko rin. Napapailing na sabi ni Belle kay Alice. Na nabigla sa kanya mang sinabi. Dahan-dahan ay alis ni Vera ang kanyang tingin kay Bryle at napasinghal. Ngayon pumasok sa kanyang isipan kung bakit gano'n ang trato sa kanya ni Alice dahil alam na pala nito ang relasyon niya kay James. Maya-may natawa na lamang siya at ininom ang binigay na iced tea ni Bryle sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ngunit nangingibabaw ngayon ang tuwa sa kanyang isipan. Tila ba na nabigsiya sa susunod na mangyayari. I was surprised to know that you have an affair with James who just got married to a decent lady. But I remember that buena fe is have a debt. Shut up! Don't you say something like that, understand? Pigil ni Vera sa kanya at sinaman siya ng tingin. Subalit naging seryoso din ang tingin ni Bryle dito.
dahil tila may nalalaman na siya kung bakit ito ginawa ni Vera. I am warning you. Stop what you're doing. Maraing sabi ni Beryl dito at napangisi naman si Vera dito. Look who's talking. You just left me behind. Do you know what happened to me after that? I went to the orphanage when my mother died. Only James never leave me and always by my side. Kung makapagsalita ka, parang alam mo na lahat ng pinagdaraanan ko. Iniwan mo ko at ngayon nagbalik kay mangingialam ka sa ginagawa ko? Mind your own business, Beryl. Maraing sabi ni Vera dito at agad siyang tumayo. Subalit agad din siyang hinarang ni Belle at tinawakan sa braso. Tiningnan niya na masama si Beryl dahil sa ginawa nito. Fine. Hindi kita pakikialaman dahil naiintindihan kong gusto mo mangyari, ngunit kapag sumobra ka na, ay talagang mangingialam na ako, lalo na't may buhay na madadamay. I'm watching you, Vera. Seryosong sabi ni Beryl dito at binitawan ng braso. Di nagsalita si Vera at inirapan lamang ito, tsaka tuloy ang naglakad palabas ng hotel. Napabuntuhan nga naman si Beryl sa inasal nito at imbes na may plano na siyang umalis, minabuti na lang niyang manatili muna. Nais niyang alamin ang mga mangyayari, habang nandito pa sa resort ang mga ito. Samantala, na makalabas si Vera sa hotel, napahinto siya at lumingon sa kanyang pinanggalingan. I really can't believe that he will show up in front of me and tell everything that I'm having an affair with James. Hays, bakit nga ba hindi ko inalam kung saan lupalop na muna naroon ang lalaking yon at ngayon magpapakitang bigla? Aniya. Napapikit na lamang siya at muli naglakad papunta sa dalampasigan kung saan naroon ang yate. Nang nasa dalampasigan na siya ay nagkublisiya sa isang puno na makita mag-asawa na nasa harap ng yate. Tss! Pasalamat ka tiniyaan kung gawin niya ni James sa'yo. Sige lang, magpakasaya lang muna kayo ngayon. Di na rin naman magtatagal ang sayang nararamdaman mo, Pamela. Kung alam na ni Alice na may relasyon kami ni James, fine. I don't care. Soon malalaman na naman natin kung sinong matatalo. Pero syempre, hindi ko hahayaan na kayong dalawa lamang ang magsasaya ngayong gabi. Nakangising sabi niya sa sarili. Na makita niyang naglakad na ang mga ito. Pasakay sa yate agad siyang sumunod. Bahagya pa siya nakita ni James. Ngunit sinenyasan lang ito makasakay na sina James at Pamela. Ay, hindi hinayaan ni James na makita ni Pamela si Vera hanggang sa makapagtago na ito sa loob ng yate. Maya-maya rin pinaandaran ni James ang yate papaalis. Nakangiting sinilubong ni Pamela sa James matapos itong paandarin ang yate paalis ng isla. Nang malayo na sila naging mahina rin ang andar nito na ipina-autodrive ni James. Nakita niya ang preparasyon sa loob ng yate na talagang pinaghandaan. May mesa sa gilid ng railings ng yate at may pagkain sa ibabaw nito at maging mga inumin. Do you like it? Puna sa kanya ni James habang nakatingin siya sa inihandang sorpresa sa kanya ni James. Kahit na alam na niya ang tungkol dito. Napangiti siya at yumakap sa braso nito. Yes, I like it. Akala ko kung ano nang ginagawa mo kanina kasi wala ka sa kwarto. Yun pala naghanda ka nito para sa akin. Thank you. Nakangiting sabi ni Pamela at tinalikan ito sa labi. Of course, for you, I will do anything. Come on, let's have a seat. Anyaya ni James at pinaupo niya si Pamela. Saka siya umupo kaharap ito. This is refreshing. Komento ni Pamela at tinanghap ang simay ng hangin sa dagat. Napapikit si Pamela at dinamang hangin na dumadampi sa kanyang balat. Nakatingin lang si James sa kanya habang nakangiti. Nang imulat ni Pamela ang kanyang paningin, ay may napansin siyang isang anino na nakatayo doon at agad nagkubli ng bahagya ang napatingin siya doon. Sinundan naman ni James kung siya nakatingin at bahagyang napanunok. Nang maalala kung sinong nasa loob na pumasok kanina. What is it? Puna niya kay Pamela. Nothing. Let's eat. Tanging sabi ni Pamela. Kumuha siya ng pagkain ngunit pinigilan siya ni James at ito mismo naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Napangiti si Pamela, tiniyaan to. Lahat na nasa mesa, paborito nilang pagkain at madalas silang kinakain. Nagsalin din ng wine si James sa kanilang baso at nagsimulang kumain. Hon, when we go back, I want to ask if it's true that your father wants me to be the president of the company. Maya-maya tanong ni James kay Pamela habang kumakain ito. Napatingin naman si Pamela sa kanya. Naalala niya na pag-usapan nila ng kanyang ama kasama si James. Alam niya mahusay si James pagdating sa pamamalakad ng kumpanya at gusto ito ng kanyang ama. Simula kasi na makapagtapos ito noon ay sa kumpanya nila ito nagtatrabaho hanggang sa mapromote at napunta sa itaas na posisyon. Kilala ang kumpanya nila sa buong bansa, maging sa ibang bansa. May iba rin silang negosyo sa Pilipinas at isa na roon ang kasino. At pinapalakad ng kanyang ama at tito niya na ama ni Alice. Kaya naman kilala ang kanilang pamilya bilang isang bilyonaryo. Maswerte siya at siya lang nag-iisang unika iha ng kanyang mga magulang na ikinasal sa tulad ni James.
Dahil sa galing nito sa pamamalakad ng negosyo, mas lalo itong nagustuhan ng kanyang magulang at tinayaan siya nitong makasal dito. Ngunit sa mga sandaling nalaman niyang pagtataksil nito, hindi niya alam kung na nga bang susunod na mangyayari. Kapag nalaman ng lahat ang nagaganap sa kanilang mag-asawa, kasama si Vera, nakilala din bilang magaling na cook at designer ng kanilang kumpanya. Napangiti si Pamela habang nakatingin ngayon kay James. Of course, kapag sinabi ni Daddy talagang gagawin niya yon. He likes the way you work for the company. He trusted you, then he trusted me. Of course, I'm lucky to have a man like you. Sabi niya rito. Napangiti naman si James sa kanya, tinawakan ang kanyang mukha. Marahan nitong hinapos ang kanyang pisngi na tila ba iniingatan nitong mabuti. I'm the one who's lucky to have you, Pamela. I will do anything for you and I love you so much. Madamdaming sabi ni James habang nakatingin ngayon kay Pamela. Napatitig naman si Pamela sa kanya at hindi napansin ang pamumuo ng kanyang luha sa gilid ng mga mata niya. Natigilan naman si James na makita ang pagbagsak ng luha nito sa pisngi. Han, why are you crying? Nagugulat na tanong ni Pamela. Napaiwas ang tingin si Pamela sa kanya at agad pinunasan ng kanyang luha. Uminom agad siya ng wine at pilit na pinakakalma ang kanyang sarili. Han, what's wrong? Nag-aalalang tanong muli ni James. Nothing. I was just about to touch what you said. You know, I am too sensitive for something. I'm okay. Tagon ni Pamela at ngumiti kay James. Ngunit sa loob niya sumisigaw ito. Nagdadalamhati at gusto pang umiyak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Hinayaan naman siya ni James kahit na gusto niya pang magtanong sa kung anong saloobin nito. Alam niyang may hindi ito sinasabi sa kanya at gusto niyang malaman iyon. Subalit hindi niya magawa dahil tila nakaramdam siya ng kaba sa kung anong isasagot ito sa kanya. Let's finish our dinner first. Maya-maya isabi ni Pamela. Kaya naman tahimik nilang tinapos ang kanilang pagkain habang pasulyap-sulyap si James kay Pamela. Nang matapos silang kumain at pareho na silang umiinom ng wine habang nakaupo pa rin. Han, did something happen? Napapansin ko kasi may hindi ka sinasabi sa akin na may nangyayari sa'yo hindi ko alam. Maya-maya sabi ni James. Napatingin si Pamela dito at napatingin sa itaas ng yate kung saan naroon ang isang maliit na pool. Let's talk upstairs. I want to take a swim at the pool. Tanging sabi ni Pamela at tumayo dala ang hawak niyang wine. Nauna siyang naglakad patungo sa itaas. Napabuntong hininga naman si James at sumunod dito. Subalit hindi pa siya nakakakit ay may humawak na sa kamay niya. Hinila siya nito papasok sa loob ng kwarto, sa yate, at agad hinalikan ang labi niya. Wait, Vera. Nandito si Pamela, baka makita ka niya. Pigil pa ni James dito.